EPP 5, Quarter 3, Week 6. Embroidery stitches. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa embroidery stitches. Mga kasanayan. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa embroidery stitches. Pangalawa, nasusunod ang mga wastong pamamaraan ng pagbuo ng embroidery stitches. Unang araw. Maikling balik-aral. Siya, si Elena. Mahilig siyang manahi gamit ang kanyang kamay. At bago pa lang siya sa paggamit ng makinang pantahi. Halina't tulungan natin siyang alamin ang mga parte ng makinang pantahi o ang sewing machine. Ano-ano kaya ang mga tawag sa mga nasa kahon? Para sa unang bilang, ito ay spool pin. Para sa pangalawa, ito ay balance wheel. Para sa pangatlo, ito ay pressure regulator. Para sa pang-apat, ito ay needle clamp. At para sa pang-lima, ito ay needle. Feedback. Tanong, tugon. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Panghikayat na gawain. Tignan ang larawan at ibigay ang pangalan ng mga kagamitang ginagamit sa pagbuburda o embroidery. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling. Oops. Para sa pangalawang larawan, ano ang tamang sagot? Mahusay. Karayom. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Napakagaling. Gunting. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Magaling. Threads. Pang-lima, ano ang tamang sagot? Napakahusay. Tape measure. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mga katanungan.
Una, ano ang ipinapakita ng mga nasa larawan? Ikalawa, maaari ka bang gumawa ng pangusap ayon sa larawang nakikita? Ikatlo, ano sa iyong palagay ang gamit ng mga ito? Alamin natin ang mga kahalagahan ng kasanayan sa pagbuburda. Una, pwede itong maging kabuhayan. Ikalawa, pagpapanatili ng kulturang Pilipino. Ikatlo, pandekorasyon. Ikaapat, libangan. At ikalima, nakapagdudulot ng kasiyahan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isulat ang letra ng tamang sagot na uugnay sa isinasaad ng bawat pahayag. Hanay A, Hanay B. Para sa unang bilang, ito ay para sa paggawa ng maliit na tuldok o tuldok na disenyo. Narito ang mga pagpipilian. A. Kalado. B. French knot. C. Chain stitch. D. Back stitch. E. Satin stitch. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. French knot. Pangalawa, ito ay pag-fill ng mga solido na bahagi ng disenyo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! E. Satin stitch. Pangatlo, ito ay sa paggawa ng chain-like pattern. Ano ang tamang sagot? Mahusay! C. Chain stitch. Pang-apat, ito ay karaniwang stitch na ginagamit para sa paggawa ng linya. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. Back stitch. At pang-lima, ito ay tradisyonal na pananahi o pagbuburda na ginagamit sa Barong Tagalog. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! A. Kalado. Unang aralin, kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng embroidery stitches. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Alam mo ba na ang kalado
o kalado embroidery ay isang uri ng burda na gumagamit ng open work technique kung saan tinatanggal ang ilang hibla ng tela at binuburda ang paligid upang makabuo ng maselang disenyo na may butas. Pinatnubayang pagsasanay. Ngayon ay tatalakayin na natin ang mga kagamitan ginagamit sa pagbuburda. Una, tela. Ito ay ang pinakamahalagang kagamitan sa pagbuburda. Pumili ng angkop na tela para sa pagbuburda. Karaniwang ginagamit ang cotton o linen. Pangalawa, karayom. Ito ay karaniwang mas matulis at may mas malaking butas kumpara sa karayom sa pananahi. Pangatlo, PC. Ito ay ginagamit sa paglikha ng disenyo o burda sa tela. Ang PC o embroidery floss ay karaniwang gawa sa cotton at may iba't ibang kulay. Pang-apat, embroidery hoop. Ito ay ginagamit upang panatilihing mahigpit at banat ang tela habang binuburdahan. Pang-lima, gunting. Ito ay ginagamit sa pagputol ng sinulid at tela. Pang-anim, pattern. Ito ay ginagamit para sa disenyo ng burda na susundan. Paglalapat at pag-ugnay. Ngayon ay tukuyin ang mga pangunahing kasangkapang gamit sa pagbuburda. Napakagaling! Una, tela. Pangalawa, karayom. Pangatlo, PC. Pang-apat, embroidery hoop. Pang-lima, gunting. At pang-anim, pattern. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, kahalagahan ng pagbuburda o embroidery stitches. Pagproseso ng pag-unawa. Itugma ang mga magkakaibang tahi ng burda sa kanilang imahe. Isulat ang titik ng iyong sagot sa patlang bago ang numero. Para sa unang bilang, running stitch, ano ang tamang sagot? Magaling! D. Ikalawa, back stitch, ano ang tamang sagot? Mahusay. A. Ikatlo, chain stitch, ano ang tamang sagot? Magaling. E. Ikaapat, ano ang tamang sagot?
Napakagaling. B. At ikalima, ano ang tamang sagot? Napakahusay. C. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Aralin na natin ang mga hakbang sa paggawa. Para sa paghahanda ng tela. Una, gupitin ang tela sa tamang sukat. Pangalawa, i-secure ang tela sa hoop upang ito'y manatiling mahigpit habang binuburdahan. Para sa paglipat ng pattern. Una, piliin ang pattern na gusto mong bordahan. Pangalawa, gamitin ang transfer paper o tracing paper. Ilipat ang pattern sa tela. Para sa pagsisimula ng pagbuburda. Una, gupitin ang tamang haba ng sinulid, karaniwang nasa 18 hanggang 24 na pulgada. Pangalawa, i-thread ang karayom at maglagay ng maliit na buhol sa dulo ng sinulid. Pangatlo, simulan ang pagbuburda sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom mula sa likod ng tela patungo sa harap, ayon sa pattern. Narito ang mga teknik sa pagbuburda. Una, backstitch. Karaniwang stitch na ginagamit para sa paggawa ng linya. Pangalawa, satin stitch. Ito ay para sa pag-fill ng mga solido na bahagi ng disenyo. Pangatlo, French knot. Ito ay para sa paggawa ng maliit na tuldok o tuldok na disenyo. Pang-apat, chain stitch. Para sa paggawa ng chain-like pattern. Para naman sa pagwawakas. Una, kapag tapos na ang bahagi ng disenyo o ang buong disenyo, itali ang sinulid sa likod ng tela upang ito ay hindi maalis. Pangalawa, gupitin ang sobrang sinulid. At para sa pangangalaga. Una, i-iron ang tela sa mababang temperatura upang maalis ang gusot. Pangalawa, maaaring ipa-frame o gamitin ang bordado na tela bilang bahagi ng iba pang proyekto tulad ng unan o damit. Paglalapat at pag-ugnay.
Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong araw. Ikatlong aralin. Pagbuo ng disenyo gamit ang embroidery stitches. Pagprosesong pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Para sa inyong gawain, narito ang mga gabay sa iba't ibang uri ng tahi sa pagbuburda. Basahin mo ang mga ito. Pinanubayang pagsasanay. Piliin ang hand emoji na naglalarawan ng iyong damdamin sa paksang tinalakay sa araw na ito at ibigay ang dahilan. Paglalapat at pag-uugnay. Isulat ang letra ng tamang sagot na uugnay sa isinasaad
ng bawat pahayag. Hanay A. Hanay B. Para sa unang bilang, bumubuo ng tuloy-tuloy na linya sa pamamagitan ng paglabas ng karayom sa likod ng unang tusok. A. Running stitch. B. French knot. C. Chain stitch. D. Back stitch. E. Satin stitch. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. Back stitch. Pangalawa, binubuo ng serye ng mga maliliit na tusok sa parehong direksyon na may mga pagitan sa pagitan ng bawat tusok. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Running stitch. Pangatlo, bumubuo ng mga magkakabit na loop na nagbibigay ng bracelet na hitsura. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Chain stitch. Pang-apat, ginagamit upang punan ang isang lugar ng tela na may makinis at magkakadikit na tusok. Ano ang tamang sagot? Magaling! E. Satin stitch. Pang-lima, bumubuo ng maliit na buhol sa ibabaw ng tela, kadalasang ginagamit para sa mga dekorasyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. French knot. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Batay sa paggawa ng inyong proyekto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang pakiramdam mo sa pagboborda? Pangalawa, aling bahagi sa pagboborda ang naging mahirap para sa iyo? Ipaliwanag. Pagsusulit. Basahin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi ito totoo. Una, ang hoop ay ginagamit upang mapanatiling maluwag ang telang binubordahan. Tama o mali? Magaling! Mali, dahil ito ay ginagamit upang mapanatiling mahigpit ang telang binubordahan. Pangalawa, sa pagboborda, sinisimulan ito sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom mula sa harap ng tela patungo sa anyo ng pattern na gusto. Tama o mali? Magaling! Mali, dahil sinisimulan ito sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom mula sa likod ng tela.
Pangatlo, ang kalado embroidery ay karaniwang ginagamit sa barong Tagalog. Tama o mali? Mahusay. Tama. Pang-apat, maaaring ipa-frame o gamitin ang mga bordadong tela bilang bahagi ng iba pang proyekto. Tama o mali? Mahusay. Tama. Panglima, ang pagbuborda ay makalilikha ng disenyo sa tulong ng iba't ibang tahi o stitches. Tama o mali? Mahusay. Tama. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng embroidery stitches. Kahalagahan ng pagbuborda o embroidery stitches. At ang pagbuo ng disenyo gamit ang embroidery stitches. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.